So what's up at magandang araw sa lahat guys. Panibagong video na naman at panibagong kaalaman. So may problema ang ating bindo, oil at suka. So ang main problem nito, ito lang bindo oil. So ipipix natin 'yan kasi nag-leak daw. Dapat ma-fix natin sa lalong madaling panahon kasi napakalaki ng kitaan nito. Sayang naman yung mga araw na hindi kikita. So dapat atin itong ma-fix ngayong araw na to. So ituturo ko sa inyo kung paano ang mga diskarte para hindi ito mag-leak. So ang nag-leak sa kanya, itong ating pump dito. Dito po. So ngayon, huwag na natin itong patagalin. Huwag niyong kalimutan nga pala sa pag-click ng ating subscribe button dyan para ganahan tayo gumawa ng video about itong ating mga bindo machine. At saka mag-comment kayo kung may mga tanong kayo, sasagutin po natin kung kaya. At saka click nyo po ang notification bell at i-share na din po yung ating video. So simulan na natin. So guys, ito po ang ating materials na gagamitin upang mawala po ang ating leaking ng ating window oil. Elbow, 1/2 ang size. Sealant, cable tie, at saka PVC na 1/2 po ang size. So ang gagawin lang po natin, lalagyan po natin ng PVC dito para may dugtungan po sa ating water pump. Kasi kapag ito lang, hindi po magpipix kasi maliit lang po yung tubo ng intake ng ating water pump, kaya nilagyan po natin ng ganito para fix na fix. At saka wag po nating kalimutan na lagyan ng sealant itong gilid nito or solvent. Pwede po solvent, mas maigi po solvent kasi wala naman tayong solvent. Okay na rin ito. Kaya ko nilalagyan ito kasi ganito po yung pump, nakahiga. Atin po itong ganito po ang forma. So kapag ganito po ang forma, hindi po magli-leak dito sa may wire. Pag ganito po ang forma, may posibilidad po na magli-leak po dito kasi hihiga po siya at dadaloy po dito ang ating oil at saka magli-leak. Kaya ginamitan ko ng ganito para mapatayo po natin. So lalagyan muna natin ng ganito. Time lapse. So ganito po ang forma niya. Lalagyan po natin ng sealant. Hintayin natin matuyo. Ganito po yan. Babaklasin muna natin ito. Kunin natin ito nasa loob ng gano'n. Dandahan lang. Isang ayan, nabaklasan natin at pagkatapos ng baklasin, ating kukunin yung mga sealant na nandiyan, ating i-clean, lilinisan natin at saka huhugasan kasi hindi naman didikit yung sealant kapag oily, kaya huhugasan natin ang pump. Hindi po yan masisira yung pump kasi hinugasan mo kasi nakasealed po yan sa ilalim. Pagkatapos natin hugasan, ating lalagyan ulit ng panibagong sealant at saka dapat nating patuyuin muna bago ito isaksak kasi kapag isinaksak mo agad, aliliking talaga. So ang mga possible na problema kaya naglilik yan kahit nakahiga, dapat yan hindi yan maglilik kapag nakahiga. Kaso may mga panahon talaga na naglilik siya dahil ang kanyang guma ng motor, yan example, yan ang motor, tapos at may guma rin sa ilalim na tinatawag na bushing at ilalagay natin sa pin ng motor
yan ang ating busing, yan ang rubber busing ng motor ng ating water pump. Kapag yan ay maluwag at may tama na, lilik talaga ang iyong water pump. Yan talaga ang main reason kaya naglilik ang ating water pump. Lahat po ng mini water pump, yan po ang possible na problema. Kaso ako, hindi ako bumibili ng bago agad kasi pwede pa namang i-repair. Kunting tiyaga lang kasi mahal po ang isang water pump dito sa amin. 250 po ang isa, kaya nire-repair ko na lang po kung kaya ko po, para magamit pa natin. So ayun guys, tapos na po tayo. Nilagyan ko na rin ng cable tie yung intake ng ating water pump, at saka dadalhin natin itong cable tie kasi lalagyan pa rin natin ng sinkable yung orange na PVC para sa magiging connector po natin, dahil pabaklasin natin yung nakaraan na dati niyang sinkable at gagawa natin ng bago lahat, para hindi talaga mababakjab ang ating trabaho. At importante pong initan ang ating sinkable kasi magkukompress po yan kapag nakaramdam ng init. At importante po na ikukompress po natin para kumapit po yung ating sinkable hose po. Ko 1/2 po ang size ng ating sinkable na ilagay, kasi 1/2 po lahat ang mga PVC elbow at saka PVC, para saktong sakto. Yan po ang tamang paglagay, dapat po nakatayo. Pwede rin po naman na nakahiga, pero mas maganda talaga yung nakatayo, parang bindo tubig din, kaya inasimbulan ko na lang na ganyan. Pagkatapos lalagyan na natin ng cable tie para mas matibay at hindi kakalas. Pagkatapos lalagyan din natin ng tape para sa ating mga wire, at lagyan din natin ng cable tie ang ating wire para malinis. So yan na ang ating tapos na paggawa. I-testing natin, lalagyan natin ng oil mamaya, at iti-testing natin kung may leak pa ba. So ayan, sinalinan na natin ng oil. Titignan natin kung may leak ba ang ating gawa. So ito na guys, yung sinalinan natin kanina, at nakita nyo dyan na wala namang leaking. So lalagyan lang natin yung maitim ng sealant mamaya, at lahat ng pwedeng paglagyan ng sealant lalagyan natin, at saka pupunasan muna natin itong sahig at obserbahan ng 30 minutes. After 30 minutes babalikan natin. So ito na po ang pagkatapos ng 30 minutes. Ayan po, wala na pong leaking, at nilagyan ko na rin ng sealant yung maitim na bahagi para mas matibay. Nilagyan ko na rin yung may head ng pump, itong may wire, para hindi na talaga siya leaking. At saka itong isa sa suka, hindi natin ito papakailaman kasi hindi naman nagle-leak. Kapag nagle-leak, ipapareha lang natin sa oil and setup. So ito po ang kanyang ating 5 peso na oil. Dapat po tumama sa may linya na blue, at ititesting po natin. Syempre dapat isaksak muna natin para malaman natin at mahulugan na natin ng 5 peso. Ayan, umandar na. Tapos na, at yun po, ito po ang 5 peso na calibration po. Dapat tumama sa blue. Ayan po, tumama sa blue. Ayos na yan. 5 peso po ang ganyan karaming oil. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po. Follow na rin po sa aking Facebook page. So, God bless us all po. Thank you po.